Ano? Tataya ka pa ba, Mr. Plantom? Natatalo ka na! Kensyaw ng isang kalaban sa kasino. Ngumisi ang lalaking sikat sa sugalan. Hindi mo sigurado kung panalo ka na nga ba talaga o hindi. Marami pa akong pera, Dionisio. Kaya huwag ka muna magbakasaya dyan. Siya ay walang iba kung hindi si Brooke Plantom. Siya ay isang bilyonaryong laman lagi ng kasino dahil sa talino niya at kagalingan sa sugal. Marami na siyang natalong mga milyonaryo at bilyonaryong gaya niya. Ngumisi ang kalaban ni Brooke. Tanggapin mo na lang kasi na matatalo kita ngayon, Mr. Plantom. Ganun na ba talaga ako kabilis taluhin, Dionisio? Baka nakakalimutan mong ako ang hari ng kasino at hindi ako pumapayag na ako ang matalo sa larong nakasanayan ko. Kaya huwag mo akong minamaliit, Dionisio. Mas talong hindi mo matatanggap kapag nilapagan kita ng mga huling baraha ko. Tinatakot mo ba ako, Brooke? Hindi kita magagawang takutan, Dionisio. Pero ito ang tatandaan mo. Sana, hindi sa lahat ng oras ay may pera kang pantaya. Kapag yan ay naubos ko, kawawa ang kumpanya mo. Hindi naman talaga kita tinatakot eh. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Ano naman ang ikakatakot ko sa mga sinabi mo? Dapat nga mas matakot ka sa akin eh. Dahil ako ang tatapos sa maliligayang araw mo. Huwag kang maging mayabang, Dionisio. Habang nagsasaya ka dyan, bakit hindi mo namnamin ang pagkatalo mo mamaya? Para mas advance, di ba? Huwag mo ko minamalit, Brooke. Hindi mo alam kung ano ang mga kaya kong gawin para patalsikin ka. Alin ba mga pinagmamalaki mo? Yung mga bodyguard mong parang mga walang buto? Tss, ang ihina naman ng mga yan eh. Paano ako matatalo ng mga yan? Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Kasi ikaw ang tunay na talunan. Hindi ako yon, Dionisio. Gusto mo bang paralil ko yung bungo mo, ha? Chill ka lang, Dionisio. Huwag natin to idaan sa init ng ulo. Nakikipag-usap ako na maayos at kalmado sa'yo. Tapos gaganyan ka sa harapan ko? Maya ka naman, Dionisio. Tinitingala ako, oh. Tapos babarilin mo lang ako na parang ang dami mo ng achievements na natatanggap. Ganyan ka pag gumalang ng may titulo? Tss, kapag hindi ka pa nanahimik, papatayin talaga kita. Marami ka ng utang sa akin, Dionisio. Ang lakas naman ng loob mong pagbantayan ako. Bayaran mo muna lahat ng nautang mo sa akin bago mo ako patayin. Para naman, wala kang kahihiyan na maiiwan pagkatapos mo akong iligpit, di ba? Pwede bang manahimik ka na lang? Naiirita na ako sa'yo eh. Ano? Maglalaro ka pa ba? O ibibigay mo na lang sa akin yung pera mo, tatanggapin mong talunan ka na. Hindi agad ako sumusuka, Dionisio. Makikipaglaban pa rin ako sa'yo. Kahit na alam kong kapag natalo mo ako, papatayin mo kung hayop ka. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mong kalabanin ako. Kapag natalo kita, aakin na lahat ng pagmamayari mo. Pero kapag ako ang nakatalo sa'yo, sa akin mapupunta ang yaman mo at lahat-lahat ng pagmamayari mo. Pati na ang kayamanan ng mga magulang mo, sa akin mapupunta. Ano? Pandaraya na yan, Brooke. Hindi na patas yan. Masyado ka ng kahaman. Bakit? Kung kayo magsasabi ng kapalit ng pagkatalo ko, okay lang? Tapos kapag kapalit na ng pagkatalo nyo, ayaw nyo? Ang hihina nyo pala eh. Kung ganoon, mas mabuti pang tapusin na natin to sa magandang paraan. Ari-arian mo ang kukunin ko kapag natalo ka. At ari-arian ko ang kukunin mo kapag natalo ako. Deal? Sige ba? Hinahamon mo talaga ako eh. Hindi ka na nadala. Kanina ka pa natatalo. Hindi ka pa rin sumusuko, bata. Ang tindi mo naman. Hmm. Kung magpalit kaya tayo ng tagabalasa ng cards. Bakit? Wala ka ba tiwala sa tagabalasa natin ngayon? Wala eh. Magpalit tayo ng tagabalasa para mas maayos at mas maganda ang takbo ng laro natin, di ba? Oo. Tama ka nga. Sige. Magpalit na tayo ng tagabalasa at handa mo na ang sarili mo para matalo. Ngisi na lang ang itinugon ni Brooke sa sinabi ng kanyang kalaban na si Dionisio. Inumpisahan na nga ng dalawang magkatunggali ang laro na iba ang tagabalasa. May ibang kutob kasi si Brooke sa tagabalasa nila ng cards kanina.
Nagtataka siya kung bakit sunod-sunod ang panalo ng kalaban kahit na marami siyang panlapag na counter sa barahan ng kalaban para hindi ito manalo. Kaya naisipan niya na magpalit ng tagabalasa. Nang nasa kalagitnaan na ng laro sina Brooke nang biglang tumawag sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan na nagbabantay ng kanyang sasakyan sa labas ng kasino. Sinabi nito na may paparating na mga pulis dahil walang lisensya ang kasino na yon. Agad na nagpaalam si Brooke sa kalaban niya at agad na umalis sa kasino na yon. Buti na lamang at nakatakas siya. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Lintik na Johnson yan. Pagtatayo ng kasino, hindi naman pala rehistrado. Napakatangang nila lang. Singhal ni Brooke habang nagagalaiti sa galit. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili sa paraang paghugot ng mga malalalim na buntong hininga habang binabaybay nila ng kanyang mga tauhan ng daan pabalik sa kanilang mansyon. Samantala, sa isang tabi narito naman ang isang babaeng ubod ng kaseryosohan sa buhay. Siya ay si Kia Gonzaga. Siya ay kilala bilang isang magaling na detective. Sa ngayon ay nasa opisina nila si Kia para alamin pa ang mga detalye ng hinahawakan nilang kaso sa ngayon. Wala na bang ibang copies ng CCTV footage, Casey? Tanong ni Kia sa inspector na kasama niya na kaibigan niya rin. Umiling ang inspector na si Casey. Wala na eh. Wala ka pa bang mahanap na ebidensya? Meron na, pero hindi sapat ang hawak ko para mas madiin ang pinaghihinalaan nating sospek. Kailangan pa natin ng mas malapit na ebidensya. Anong susunod na hakbang natin yan? Pupunta tayo sa mga pinuntahan ng itinuturong sospek at ng hawak nating evidence at clues. Kapag natanong natin ang lahat, kapag kinokonekta-konekta natin ang lahat ng yun, makakabuo tayo ng main lead kung sino talaga ang sospek. Sa bagay, tama nga naman. Siya nga pala, naiabot na ba ni Rhea yung huling mga bagay na pwedeng ginamit ng sospek sa krimen? Hindi pa eh. Baka mamaya niya pa ihahatid kasi sa pagkakaalala ko, may inutos si Lieutenant Marcelo sa kanya kanina. Narinig ko kasi na kinausap ni Lieutenant si Rhea. Kaya, baka mamaya maibibigay yung mga sinasabi mo. Basta hintayin mo yon kasi importanteng ma-examine natin lahat ng bagay na pwedeng magpadiin sa suspect at para matukoy na rin natin kung sino ba talaga yon. Just like what I've said to you earlier, relax ka lang. We can close this case together, okay? Yes, alam ko naman na magagawa natin yun eh. Tayo pa, ang dami na nating nasolve na cases, Kia. Madali lang sa atin to. Kaya nga maraming naiingat sa atin eh. Hindi mo ba naririnig na madalas tayong siraan ng ibang detective at inspectors? Weh, totoo ba? Bakit wala akong alam na ganyan? Wala rin naman akong naririnig ng mga chismis kapag dumadaan ako sa entrance. Kaya mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo eh. Takot kasi sila sa'yo at baka bigwasan mo yung mga bibig nila. Gaga, hindi naman ako nananakit. Hindi ako katulad mo, no? Ay, hindi ba? Hindi ka pala nananakit. Sige, explain mo nga sa akin kung bakit mo ako sinampal nung nakaraan. Anong tawag mo doon? A sign of love? Ah, yan ba? Ano kasi? Ang lakas kasi ng tawa mo kaya kita nasampal that time. Sorry ah, mukhang napalakas yata nun eh. Be, para kang nanghampas ng kaaway sa sobrang lakas. Hindi ko nga alam kung close friend pa ba talaga ang turing mo sa akin nun eh. Nahilo pa ako, gaga. Ay, ganun ba? Sorry ah. Okay lang. Tapos na naman yun eh. Ang mahalaga natin gawin ngayon ay pagtuunan natin ng pansin yung case na hawak natin at nang matapos na. Ay, Diyos ko. Magdadalawang linggo na rin tong kaso na to eh. Bakit kasi hindi nilang sumuko yung suspect? Bakit kailangan pang pahirapan tayo? Ayan ka na naman sa katamaran mo eh. Umiiral na naman yung pagiging tamad mo sa buhay. Ano pa bang silbi natin kung hindi nila tayo pinahihirapan? Kaya nga ito ang trabaho natin eh. Kung ayaw mo na sa trabaho mo, edi sana, naging magnanakaw ka na lang o kaya killer, di ba? Para may hinuhuli kaming minion. Maka-minion naman to, porque matangkad ka lang eh. Minamalit mo na ako. Alam mo, ang OA mo. Tara na nga lang sa malapit na coffee shop at nang makapagkape. May coffee machine dyan sa labas ng office. Diyan ka na magkape. Ayoko dyan. Bakit naman? Nakakailang cups ka na nga ng kape dyan eh. Gusto ko nga ngayon yung medyo klase yung dating ng kape. Pwede bang gusto ko lang maging social kahit ngayon lang?
Ay, wow! Nag-crave maging mayaman si bakla. Inggit ka? Gumaya ka? May pera ka naman eh. Pero iba pa rin kapag libre mo. Ay, Diyos ko. Tama na kakapalibre sa akin at nauubos na ang pera ko kakapalibre mo. Be, wala ka pa bang konsensya? Di ka ba naaawa sa akin? Ay, ang OA niya oh. O sige na nga, sasama na ako. Kawawa ka naman eh. Wala ka na nga jowa, wala ka pang kasama magkape. Oh, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. May jowa ka ba? O di ba wala? Napapala ng mahihilig sa fictional characters eh. Hindi ka makakapag-asawa niyan. Ay, namersyonal bigla si bakla oh. Nagbibiro lang naman ako eh. Bakla ka ng bakla, hindi naman ako bading. Ang arte naman ito, sapatusin kita eh. Tara na nga sinasabi mong coffee shop, naiinip na ako dito sa office. Mauna ka na kaya? Masyado kang atat eh. Inirapan lang ni Casey si Kia tsaka na ito hinila palabas ng office na kung saan sila namamalagi para sa pag-iimbestiga nila sa mga kaso ng kanilang hinahawakan sa ngayon. Sa pagpunta nila Kia sa coffee shop na kanyang binabanggit ay napagdesisyonan nilang hindi na sila magdadala pa ng kahit na ano pang sasakyan. Dahil hindi naman malayo ang coffee shop na pupuntahan nilang dalawa. Kaya ilang sandali pa'y nakarating na rin sila sa wakas. Pababa na sana ng kotse niya si Kia nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa passenger seat ng kanyang kotse at saka niya sinagot ang tawag. Ito pala yung kanyang ama. Ang hinala niya ay baka kukumustahin siya nito pati na ang kanyang kumpanya. Bukod kasi sa pagiging detective ni Kia, ay isa rin siyang matalinong negosyante. Dad, bakit po? Nasaan ka ngayon? Nasa tapat ng malapit na coffee shop po. Bakit po? Kailangan mong umuwi. May sasabihin ako sa'yo. Pero dad, may trabaho pa po ako na kailangan kong tapusin. Importante to. Umuwi ka mamaya bago mag-dinner. Kakausapin ka namin ng mama mo. But I have an appointment later with Mr. Hilario. I can move our important appointment. Please, next time na lang. I need you here, Kia. Sundin mo na lang ako dahil ako ang daddy mo. Kakausapin ko na lang si Mr. Hilario about your appointment with him. Ako na ang bahala doon. Basta umuwi ka dito sa mansyon. Ayoko pang umuwi, Dad. Bakit niyo ba ako pinapauwi dyan? May nangyari bang hindi maganda? Umuwi ka dito. Sumunod ka sa utos ko, Kia. Kung hindi ka susunod sa akin, mawawala ang pinakamamahal mong kumpanya. Gusto mo ba mangyari yun sa'yo? Pati ba naman kumpanya ko, itadamay niyo? Ano bang meron sa pag-uusapan natin na yan? Masyado bang mahalaga? Oo, at mahahalaga rin ang mga taong nandito ngayon. Ganun ba sila kahalaga, Dad? Mas mahalaga ba sa akin? Huwag nang maraming kudakiya. Pupunta ka na lang dito sa mansyon at nang makilala mo sila. Marami pa akong gagawin pero sige. Pupunta ako dyan. Good. Susunod ka rin naman pala sa gusto ko eh. Ang dami mo pang pasikot-sikot. Alam kong masyadong mahalaga ang kailangan mo sa akin kaya mo ako pinapauwi. At ginamit mo pa talaga si Mami para lang mapauwi ako. Pati ang kumpanya kung dapat hindi mo na pinakikialaman dahil una sa lahat akin yun. Wala akong pakialam kung sa'yo yan. Ang gusto ko lang naman sumunod ka sa akin kahit ngayon lang. Dahil sobrang importante ng pag-uusapan natin kasama na ang mga mahahalagang bisita na pupunta rito maya-maya lang. Sige, Dad. Hintayin mo na lang po ako dyan mamaya. Kung malate man ako ng dating, di ko na kasalanan yun. Ipinaalam ko naman po sa inyo na marami akong inaasikaso sa office namin dito. Agahan mo, Kuya. Ayoko pinaghihintay ang mga magiging bisita natin. Natin? Bisita nyo lang naman yan eh. Huwag nyo nga akong isali. Habang tumatagal, mas lalong humahaba ang sungay mo. At dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. We all know that you can never do that to me, Dad. Because you really love me so much. Tigilan mo ako, Kuya. Hindi ka ba marirende sa mga sinasabi ng mga tito mo na ang pastos-pastos mo na? You taught me to be like who I am today. Hindi. Ginusto mo yan, Kia. Ginusto mong nasasabihan ka ng mga hindi naman dapat na dahil sa pag-uugali mo habang tumatanda ka na. Wala ka ng galang sa akin. Anong walang galang? Iginagalang ko pa rin naman kayo ni Mami ah. Wow ha? Kapag ako nakakagawa ng kamalian, halos buong pagkatao ko ng husgahan nila. Akala mo naman may mga ambag sa buhay ko. Tapos kapag mali ng mga anak nila, okay lang? Ang unfair naman nun. Kasi kayo napapangaralan niyo ako na mali yung mga ginawa ko. Tapos sa kanila, ginagaslight nila yung mga anak nila na kesyo okay lang yung ganito, okay lang yung ganyan.
Tao lang din daw sila na nagkakamali. Like what the heck? Hindi nila kayang pagsabihin yung mga anak nila samantalang ako. Isang mali, parang mali ko na lahat ng kasalanan sa mundo. Ang OA nila sa part na yon. Grabe naman to. Oh, anak, ikalma mo. Ikaw kasi, Dad. Hinahayaan mo lang na ginagano nila ako. Hindi ah. Pinagtatanggol kita sa kanila. Ipapamukha ko sa kanila na baligtad ang mga utak nila. Walang pwedeng mag-ape sa nag-iisang prinsesa ko. Ganito lang tayo kasi hindi tayo nagkakaunawaan. Madalas nagsiselos na nga ako sa mamay mo eh. Lagi na lang siya. Paano naman ako? Na daddy mo. Alam mo, Dad, ang OA mo na. Sige na po. Mamaya na lang po ulit mag-usap kapag nakauwi na ako dyan. Kasama ko kasi si Casey ngayon. Magpapalamig lang kami ng ulo dito sa coffee shop na pinuntahan namin. Tapos na ba yung hinahawakan yung case ng mga nakarang araw? Hindi pa nga po eh. Pero sinusubukan naming tapusin. Ginagawa namin ang lahat para masolve na. At saka para makalipat na kami ng cases na gagalawin. Natampakan nga kami ng cases eh. May mga bumalik ulit na cases from 2020 kaya medyo alanganin ng schedule ko. Nagulo na nga namin eh. Lintik kasi mga kidnapper to. Ang sakit sa ulo. Wala kang magagawa. Yan ang trabahong pinili mo. Sabi ko kasi sa'yo, nursing na lang ang kunin mo pero ayaw mo. Papilit ka eh. Kaya, ayan ka ngayon. Solve those cases, anak. Kaya mo yan. Thanks, Dad. No worries, honey. Come here early, okay? I'll wait your presence here later. Take care as always, my princess. Thank you so much, Dad. Sorry sa naging behavior ko kanina. Sadyang stress lang talaga ako. Sige na, anak. Mamaya na lang. Baka kanina ka pa hinihintay ni Inspector Casey sa loob ng coffee shop na yan. Mag-iingat kayo, ha? Copy, Dad. Papasok na po ako sa loob. Bye, Dad. Pagkatapos magpaalam sa phone call si Kia sa kanyang ama, ay agad siyang lumabas na ng kanyang kotse at pumasok na sa loob ng coffee shop. Kung saan nasa tapat ng kanyang sasakyan, nakita niya sa loob ng coffee shop na yon si Casey at sumisip-sip na ito ng kanyang iced coffee. Nilapitan agad ni Kia si Casey na nakaupo sa may bandang likuran. Hindi mo man lang talaga ako inintay, no? Talagang nauna ka pa sa akin. Bungad ni Kia na sinundan ng malalim na buntong hininga ni Casey. Inirapan ni Casey si Kia. Naiinip na kasi ako. Kanina pa ako naghihintay na lumabas ka sa kotse mo tapos pumasok na ako. Alam ko naman sa sunod ka. Sige na, order kayo na gusto mong coffee. Pinayaran ko na to. Malamang, kaya nga sinisip-sip mo na nga oh. Malapit mo na ngang maubos eh. Papaalam mo pa. Pumunta ka na nga doon. Ang dami pang daday. Sa Semoran pa kasi ako. Ay. Ewan ko sa'yo, maka-order na nga lang. Naiinis na ani Kia at saka padabog na pumunta para siya ay maka-order na ng kanyang kape. Nang matapos ng maka-order si Kia, hinintay niya ito. Nang matapos ng gawin ng order ng kape, ay binayaran na niya at lumapit na siya agad sa kinauupuan ni Casey na pwesto. Umupo si Kia sa harapan ng kinauupuan ng kaibigan niyang inspektor. Sino yung kausap mo kanina kaya ka natagalan sa kotse mo? Biglang tanong ni Casey kay Kia nang makaupo na ito sa upuang nasa harapan niya. Si Daddy yun. Bakit daw? Pinapawi kasi niya ako sa mansyon. Pero tumagi ako nung una. Tapos, anyari sa naging usapan niyo. Wala akong nagawa. Tinakot niya ako. Lahat-lahat kaya napapayag niya ako na umuwi sa mansyon na yon. Kahit na ang totoo. Ayoko pang umuwi doon kasi nga diba, may business pa ako dito na pinapatakbo maliban sa pagiging isang detective ko. Daddy mo na yun eh. Malalagot ka talaga kapag di ka sumunod. Kaya nga nabubisit ako eh. Bakit ka raw pinapauwi ng daddy mo? Aba, ewan ko doon. Basta ang sabi niya sa akin, may mga magkikibisita daw doon sa mansion namin. Mga special na mga tao yata yung mga yun eh. Ewan ko kay daddy. Baka si Mayor naman yung bibisita sa mansion nyo. Ano naman gagawin nila Mayor sa bahay? House tour? Ano yun? Makakatulong ba sa iba yung pagpapakita ng loob ng mansyon namin? Gaga, mahalin mo naman, di ba? What if sila yung mga pumunta tapos binibisita pala ang daddy mo, di ba? Eh, bakit kasama ako? Bakit pinipilit ako ni daddy na umuwi ng mansyon kung ang sadya nila Mayor ay si daddy lang? Hindi kaya mga kamag-anak nyo yung pupunta sa inyo? Tapos,
Kaya ka pinapauwi para makilala mo pa yung iba niyong kamag-anak? Ano yun? Biglang reunion? O baka naman may ipapakilalang lalaki sa'yo yung daddy mo na magiging asawa mo soon? Utot nga no, hindi ako papatol sa lalaking hindi ko naman mahal. Never ako magpapakasal sa kung sinong lalaki lang no. Hindi natin masasabi na hindi mo magugustuhan yung magiging bisita ng daddy mo. If ever man na tama ang hinala ko, mali mo kasi di ba? Pogi tapos mayaman. Yung katawan halatang kaya kang ipagtunggol sa lahat ng naaapi sa'yo. Ano yun? Magkasing katawan sila ni Superman? Gaga ka talaga? Ewan ko na sa'yo. Tama na nga yung panghulan natin sa kung sino mga nilalang ang bibisita sa daddy mo. Ako yung nag-i-stress eh. Bakit ba kasi iniisip mo yan kesa yung case na hawak natin ngayon? Siya nga pala, kumusta yung case about sa casino owner? Nahuli na ba? Oo, nahuli na yon. Gusto nga raw paimbestigahan ulit kasi nga, ang hinala ng mga polis, may kinalaman sa mga pinagbabawal ng mga gamot. Totoo ba? Dapat sinabi sa atin na maaga eh. Ngayon kasi 'di ba, marami tayong kailangan puntahang mga crime location. Bilin din sa atin ni General Pascua 'yan. Sasama daw ako kasi kailangan ko malaman kung may foul play ba o wala. Isinama ka rin pala doon? Akala ko ako lang. Kailan ba tayo pinag-iwalay ha? Gustong-gusto nga nila tayong laging magkasama eh. Kaya nga, nagsasawa na rin ako sa pagbubuka mo. Laging ikaw na lang yung nakakasama ko. Pwede bang iba naman? Kung may mahanap kayong mas magaling na detective sa akin, aalis na ako sa team nyo. Ang lakas talaga ng loob mo, oh. Palibhasa. Alam mo kasi na hindi ka kayang palitan nila General Pascua eh. Kaya ka ganyan. Siyempre naman. Tsaka sino naman ang ipapalit nyo sa akin kung magkataon man na mangyari yon? Hahanap kami ng lalaking detective para makasama ko. Sus, lalandiin mo lang yun eh. Baki mo ba, ang mahalaga makakatuluyan niya ako. Matutulungan niya ako sa mga cases na hindi ko kaya isolve. Wala akong tiwala sa mga sinasabi mo, Casey. Kilalang kilala kita pagdating sa mga lalaki. Ang una mong tinitingnan yung abs nila, tapos isusunod mo yung muka. Kapag hindi mo type, pagtutulakan mo ko sa lalaking yun. Kaya mga lumang tugtugin na yung mga sinasabi mo. Ang mabuti pa, umalis na tayo ngayon dito para marami tayong matapos. May asikasuhin pa tayong bumalik na case, di ba? Kaya tara na, naghihintay yung mga cases na nasa table natin sa investigation office. Pwede bang mamaya na lang ulit? Ang sarap-sarap din ng upo ko dito eh. Ah, ganon? Gusto mong isumbong kita? Hays, sige na nga. Ang ayos-ayos na ng upo ko dito eh. Susunod ka rin pala yan. Dami mo pong sinasabi. Ano na? Hindi ka pa tatayo dyan? Tara na! Pagkasabi nito ni Kia, agad na siyang lumabas ng coffee shop na yon, patabog naman na sumunod si Casey. Hindi maipinta ang kanyang mukha ng dahil sa kagustuhan ng kasama niyang detective. Tumiretso agad sila Kia sa opisina at hinarap ang tambak ng mga papel na naglalaman ng mahalagang detalye ng bawat kaso na hinahawakan nila. Pagsapit ng gabi, agad na nagpaalam na si Kia kay Casey na kailangan na nitong umuwi sa kanila. Agad na umalis na ng gusaling yun si Kia. Nang makapagpaalam na siya, sumakay na agad siya sa kanyang kotse at pinandar ito ng may kabilisan. Maya-maya pa ay nakarating na rin sa wakas si Kia sa kanilang mansyon. Bumaba agad siya sa kanyang kotse at pumasok na sa kanilang mansyon. Bumungad sa kanya ang kanyang ama na nakangiti siyang binati. Hindi mo talaga ako pinipigo anak. Ang aga mo pa dumating. Anitong ama ni Kia. Napahalok-kip-kip na lang si Kia na sumagot sa kanyang ama. Inagahan ko talaga dahil alam kong magagalit ka sa akin. Nasaan na ba sila, Dad? Maya-maya pa sila darating. Tara na muna sa hapagkainan nang makapagkwentuhan naman tayo, anak. Matagal kang nawalay sa amin ang mami mo simula nung nakapagtapos ka. Mas ginusto mong mamuhay na lang mag-isa. Iniwan mo kami ng mami mo. Dad, hindi ako nandito para makipagkwentuhan sa inyo. Nandito ako para sa mga bisita nyo na sinasabi nyo mga importanteng mga tao. Kaya pwede ba? Maghintay na lang po ako dito at huwag niyo na po akong tanungin ng mga kung ano-ano. Hindi mo ba ako namiss anak? Best na best ka namin ng mami mo. Pwede bang maglagi ka dito kahit na ilang araw? Hindi po ako pwede. May mga aasikasuhin pa akong ilang mga kaso na may mga foul play nangyari. Kaya hindi po ako pwede. Ganun ba? Busy ka nga pala no? Sige, sa susunod na lang.
Gusto ko lang kasing pagbigyan ng mami mo dahil bis ka na daw niya. Kahit para na lang sana sa kanya. Pumayag ka sana na mamalagi dito kahit isang gabi lang, anak. Dad, alam mo namang hindi kami okay ni mami, di ba? Kahit tampo ka pa rin pa sa mami mo. Alam niyo naman ang sagot dyan eh. Hindi na niyo na kailangan pang tanongin at hindi ko na kailangan pang sagutin yung tanong na yan. Dahil obvious na obvious naman, Dad. Tampo pa rin ba yan? Parang galit na yan, anak. Wala na ba pag-asa ang mami mo na mapatawad mo? Hindi ko po alam. Siya nga pala, Dad. Sino ba yung mga darating na mga bisita niyo? Mayayaman sila. Mga bigatin silang mag-ama, anak. Gusto kong makilala mo sila ng harap-harapan. Bakit naman po? Ang patungkol dyan ay mamaya na natin pag-usapan. Bababa na rin ang mami mo. Paparating na sila. Diretso na ako sa dining room, Dad. Hindi. Sasalubungin natin ang mga bisita natin. Bakit kailangan pang kasama ako, Dad? Pwede namang ikaw na lang. Huwag na matigas ang ulo, Kia. Ay, Dad naman eh. Nagugutom na po ako. Gusto ko nang kumain. Sabay-sabay na nga tayo. Teka, mamaya mo na ako kausapin. Ayos-ayusin niya sarili mo, tsaka yung pagsagot mo, ha? Ewan ko sa inyo. Napairap na lamang si Kia sa kanyang ama. Maya-maya pa'y, dumating na nga ang dalawang kotseng kulay itim sa harapan ng mansyon nila Kia. Agad na lumabas sa bungad ng mansyon ng ama niya. Napatitig na lamang si Kia nang makita niya ang lumabas sa isang kotse. May matitipuno itong mga braso. Halata ito sa coat ng lalaki. Napakurap-kurap na lamang siya nang biglang magsalita ang kanyang ama. Mr. Clinton and Mr. Brooke, welcome to our mansion. Tara na sa loob ng makapag-usap na tayo sa mga kailangan natin pag-usapan ngayon. Anito nga man ni Kia, saka sinamahang pumasok ang mga bisita nila sa kanilang mansyon. Nagawi ang binata sa kinatatayuan ni Kia kaya napahinto ito at napangisi. Who are you? You are so beautiful, young lady. May I know your beautiful name if you don't mind? Tanong ng lalaki kay Kia kaya napatitig ang mga mata ni Kia sa lalaking kumakausap sa kanya. Sasagot na sana si Kia nang biglang lumapit ang kanyang ama. Mr. Brooke, this is my one and only beautiful daughter. She's single and ready to be married. Napakunot ang noon ni Kia nang dahil sa narinig niya mula sa kanyang ama. Dad, ano pinagsasasabi mo? May bala ka bang ibenta ako sa lalaking to? Umayos ng tayo ang lalaki at inabot ang kanyang kamay. I am Brooke Plantom, and you are? Tinanggap ni Kia ang kamay ng lalaki. I'm Kia Gonzaga. Simpleng sagot niya, tsaka niya inabot ang kamay. Sumingit na lang bigla sa usapan ng ama ni Kia. Sige, Mr. Brooke, maiwan ko muna kayo ng anak ko para kahit papaano ay maging close kayong dalawa. Dito, sabay alis sa harapan ng dalawa. Bumalik ang atensyon nitong si Brooke kay Kia. Nice to meet you, Kia. Free ka pa bukas ng gabi? Tanong nito. Umiiling si Kia. Hindi. May trabaho pa akong kailangan tapusin bukas. Wala akong time sa mga bagay na gusto mo. Ang saplado mo naman, Miss Kia. Wala na bang ibabait yan? Sa'yo? Sa tingin ko, hindi mo deserve yung kabaitan ko. Tindig mo pa lang, halatang hambog ka na eh. Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako ganun. Mabait kaya ako. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin bukas na gabi. Sa busy nga ako bukas ng gabi. Bakit ba ang kulit mo? Di ka ba nakakaintindi? Ang kulit mo naman, Kia. Ang cute-cute mo magsungit. Ang sarap mong iuwi eh. Bastos ka ha? Kung sa pakin kaya kita ngayon? Ang napang mo naman. Maging mabait ka nga kahit ngayon lang. Tsaka, bisita nyo kami oh. Hindi ka ba marunong gumalang ng bisita? Bisita ka pala? Akala ko kasi, bisita ka. Tsaka, si Dadang may bisita sa inyo at hindi ako kasali doon. Hindi ako nag-imbita sa inyo rito. Kaya kung pwede lang na umalis na ako dito, ginawa ko na kanina pa. Kung hindi lang sana magagalit si Dad. Takot ka pala sa daddy mo. Ang ina mo naman. Inirerespeto ko pa rin siya dahil magulang ko siya. Kung ikaw wala kang respeto, ibahin mo ko. Ginagalang ko rin naman ng daddy ko. Pero kahit kailan hindi ako natakot sa kanya. Oh, ano naman kung hindi ka takot sa daddy mo? Hanapin mo pa ko. Ano? Hindi mo man lang ba ako i-welcome dito sa maliit yung mansyon? Maliit pa sa'yo to? Oo,
Maliit lang to sa amin ng daddy ko, kaya huwag kang magmatas dyan. Akala mo ka-level mo kami. Sino naman may sabi sa'yo na nagmamataas ako? Yung ugali mong balok, ipinapasa mo sa akin. Palibhasa, mukha ka ng overrip. Talaga lang Bakit kanina titig na titig ka sa akin? Ayaw mo pang aminin na nagagapuan ka sa akin. May muta ka kasi. Feeling to. Huwag mo na lang kasing i-deny. Totoo naman nagwapo ako Halatang halata naman sa'yo na nagagapuan ka sa akin. Nahihiya ka lang umamin. Una sa lahat, hindi katulad mo ang mga tipo ko. Pangalawa, ayoko sa ugali mo. Pangatlo, ayoko sa'yo. Kaya himala na lang talaga kung bigla ako nagkagusto sa'yo. What if maging asawa mo pala ako? Paano ba yan? Hindi pwedeng habang buhay mo na lang akong hindi pansinin. Yak! Mandiri ka na nga sa mga pinagsasabi mo. Tumaas tuloy yung balahibo ko, kadiri. Oh, ano naman nakakadiri sa akin? Gwapo naman ako. Mayaman, negosyante, at kaya kitang alagaan. Anong kadiri doon? Yung pagiging hambog mo. Yung pagiging mayabang mo, yan ang nakakadiri sa'yo. Alam mo, napaka-arte mo. Akala mo naman kung sino ka nagmamataas. Talagang maarte ako. Wala ka na magagawa kung talagang ayaw ko sa'yo. Tsaka, ako nagmamataas? Ikaw nga tong kanina pa nagpapabango ng pangalan sa harapan ko. Kahit mukha ka naman ng pabulok na. Huwag mo akong kinakalaban. Pwes, huwag mo ako subukan. Baka maputuloy ang leeg mo nang hindi mo namamalayan. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na yung kahibangan mo. Ako? Magpapakasal sa tulad mong lalaki para sa lahat? Tss, dahig mo pa ang babae kung lumandi Mayaman ka, di ba? O edi pumili ka ng kausap mo. May pagkabastos ka rin pala, no? Hindi ka marunong tumanggap ng bisita. Kung hindi ko ang bisita ko, maasikaso ako. Pero kung ikaw lang naman ang bisita ko, kahit maglupasay ka dyan, ibibili na lang kita sa mga kasambahay namin. Hindi mo man lang ba ako sasamahan bilang bisita mo rito? Hindi. Sino ka ba para maging espesyal na bisita? Tsaka, ano namang dahilan para mapatpad ka rito sa amin? Alam kong busy ka sa mga babae mo kaya hindi mo na kailangan pang pumunta rito. Sasagot pa sana si Brooke nang biglang sumali sa usapan ng isang kasambahay. Kaya napalingon si Kia at Brooke dito. Ma'am Kia, pinapatawag na po kayo ng daddy nyo. Kayo po, sir. Sige po, mauuna na po muna ako sa inyo. Itutuloy ko na po ang ginagawa ko. Nitong kasambahay at saka tuluyan ng umalis sa harapan nila Kia. Pagkaalis ng kasambahay, agad na nilampasan na lamang ni Kia si Brooke at diretso lang na naglakad patungong dining room. Itong si Brooke ay walang nagawa kundi ang sundan si Kia. Nang makarating ang dalawa sa dining room, agad silang napansin ng ama ni Kia. Oh, anak, kamusta naging pag-uusap niyo ni Mr. Brooke? Naging maayos pa? Bungad na tanong ng ama ni Kia sa kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Kia. Sabi ko na nga ba magsisisi talaga akong pumunta rito. Kumunot ang noo ng ama ni Kia. Bakit naman? Nagawi ang tingin ni Kia kay Brooke. Mas lalo lang ako nawala ng ganang kumain ng dahil sa asungat na to Sino ba to, Daddy? Bakit ba nagpapasok tayo ng gaya niya? Sobrang hangin. Anak, bisita natin siya. Halina kayong dalawa at umupo kayo dito sa harap ng kapagkainan at nang makakain na tayo. Naiinas na umupo si Kia sa tabi ng kanyang ama at ito namang si Brooke ay tahimik lang na umupo sa gawi naman ng kanyang sariling ama. Nagkatinginan ng mga ama nila Kia at Brooke at ibinalikan tingin sa kanilang mga anak. Nabaling lang ang atensyon nila Kia sa kanyang ama nang bigla itong magsalita, kaya napatingin sila rito. Kaya ako kayo inimbitahan dito sa mansyon dahil gusto kong ipaalam sa inyo Kia at Brooke na nakatakda kayong ikasal sa lalong madaling panahon. Nang dahil sa sinabi ng ama ni Kia, napakunot na lamang ang noo ng dalawa. Ano? Teka, Dad, ito ba ang dahilan kaya mo ako pinapunta rito? Kaya mo ako pinauwi rito kasi gusto mong makilala ko tong lalaking mahangin na to para lang maging asawa ko? Sunod-sunod na tanong ni Kia sa kanyang ama. Sumingit na rin sa usapan si Brooke. Wait, ito ba yung pinagkasunduan nyo ni Daddy, Mr. Gonzaga? Nilingon ng ama ni Kia si Brooke at tumango ito. Oo, Mr. Brooke. Yan ang napagkasunduan namin. Gusto naming mas mapalawak pa ang mga negosyo natin kaya gusto namin mangyari to. Para na rin sa future nyo at sa future ng mga kumpanya natin.
Bumuntong hininga ang ama ni Brooke at sumali na rin sa usapan. Brooke, anak, mas makakabuti to na paraan para hindi na rin maglaho ang pinaghirapan nating dalawa. Malakas kasi ang kapit sa ibang mga sikat na brands. Malakas sa endorsement ng produkto nila Mr. Gonzaga. Kaya gusto ko siya maging partner sa negosyo. Tsaka isa na rin ang rason na matalik kaming magkaibigan. Kaya gusto namin na maging close kayo ni Miss Kia dahil inaayos na ng mga staff ang kasal yung dalawa. Naiinis na sumagot si Kia sa kagustuhan ng ama niya at ng ama ni Brooke. Kahit ano pang sabihin nyo, hindi ako magpapakasal sa lalaking to. Sigaw niya, sabay duro kay Brooke. Kunutri ng noon ni Brooke na dinepensahan ang pagtanggi niya. Hindi ko to gusto. Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng babaeng gusto niyong pakasalan ko. Masyado siyang mabangis para sa akin. Nakakatakot siya. Sigaw niya sabay duro pabalik kay Kia. Matalim na nagkatitigan ang dalawa. Alam mo, Brooklyn, tama lang na matakot ka sa akin dahil never kang mananalo kapag akong kinakalaban mo. Anong Brooklyn? Hindi yun ang pangalan ko. Oh, hanapin mo muna yung pake ko. Mayaman ka, di ba? E di bilhin mo na lang yung pake ng iba dahil never ako magkakaroon ng pakialam sa'yo. Bakit? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa'yo? Wala naman sa akin kung wala kang pakialam sa akin eh. Wala naman ang hihingi ng opinion mo. Hambog. Ikaw nga, mapagpanggap na malakas eh. Akala mo naman kakayanin mo ang isang tulad ko. Oh, bakit ka natatakot sa akin? Takot? Sinong takot? Baka ikaw. Teka, kakasabi mo lang ah. May sinabi ba ako? Wala naman ah. Gagawa ka na nga lang ng kwento yung hindi pa totoo. Magulat ka kung nga maging totoo ang mga gawa-gawang kwento. Kaya nga gawa-gawa eh. Tanga ka ba? Oh, ganito ba gusto niyong mapangasawa ko? Tingnan niyo kung makasagot sa akin. Akala mo naman kung sino. Kita mo to? Nagsusumbong tapos hindi daw takot. Bahagang buntot. What did you just say? Ah, gusto mo pang ulitin ko. Ang sabi ko, bahagang buntot mo. What's the meaning of that? Tanong mo sa pagong. Baka sakaling masagot niya, di ba? O kaya naman, i-search mo na lang. Mayaman ka, di ba? E di magbayad ka ng taong tutulong sa'yo para i-translate yung sinabi ko. Pilosopo ka rin pala, no? Tss. Ano naman? Ikaw nga mahangin eh. Dati ka bang ipo-ipo? Bakit? Sobrang hangin mo kasi. Matatangay mo na yung natitirang pasensya ko. Makikita mo mamaya. May black eyes ka na kakaganyan mo sa akin. Mr. Gonzaga, okay pa po ba tong anak nyo? Ang sama po kasi ng ugali niya kapag kinakausap niya ako. Kanina pa siya ganyan. Sus, sumpungerong broken. Wala ka naman pala eh. Pikuning nila lang. I'm not broken. Ilang beses ko magsasabihin sa'yo na broke ang pangalan ko. Sus, iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Patuloy na pangaasar ni Kia kay Brooke. Nang dahil sa kaingayan nilang dalawa, hindi na makapagpigil pa ang ama ni Kia at napasigaw na ito para patigilan ng dalawa sa pagtatalo. Kia, Mr. Brooke, ano ba? Nasa harapan tayo ng hapagkainan tapos ka dyan. Para kayo mga bata. Alalahanin nyo ha. Nasa harapan namin kayo nagkakaganyan. Nasa harapan pa kami ng mga magulang nyo. Please, igalang nyo naman kami. Walang patutunguhan ng usapang to kung magkakaganyan lang kayong dalawa. Naiinis na sumabat si Kia. Ikaw ang may gusto nito, Dad. Ikaw ang nagdesisyon na hindi man lang ako kinukonsulta tungkol dito sa usapang to. Pinilit mo kong umuwi dito para dito sa letching agreement na to, hindi ba? Tapos ngayong nagtatalo kami, nagagalit ka? Seriously, dapat akong magalit sa inyo eh. Kasi hindi naman talaga ako available ngayon. Isiningit ko lang talaga ang pagpunta rito dahil inaalala kita, Dad. Baka magtampo ka sa akin. Tapos ngayon nalaman ko na ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta. Magagalit ka kung hindi talaga kami magkasundo. Ayoko sa ganito, Dad. Alam mo yan. Ayoko nang pinapakilaman ng buhay na gusto ko. Pero patanda ka ng patanda, anak. Kailangan mo nang magkikikasangga sa buhay. Hindi sapat na may pera ka para mamuhay ka ng masaya. Kailangan mo rin na mag-aalaga sa'yo. Pwes, kung gaya lang din itong si Broken, ang mapapangasawa ko, mas mabuti na lang na tumanda akong dalaga sa kakakayod kaysa mapunta sa maling tao. Pero anak, hindi mo man lang papagbibigyan ng isang pagkakataon si Mr. Brooke ko sakali man.
Mas mabuting huwag na lang kami ang maging mag-asawa. Kahit na para sa business pa yan. I don't want to deal with this type of a man. No, he's not a man, but a boy. Pagkasabi ni Kia ay umalis na siya ng mansyong yon nang walang paalam. Tinalikuran niya ang mga bisita ng kanyang ama at napagdesisyonan na lamang niyang bumalik sa trabaho bilang isang detective. Pero bago ang lahat, napaisip siya sa kasunduan ng ama ni Brooke at ng kanyang sariling ama. At iyon ay ang pagpapakasal sa anak nito. Sumagi sa isip niya ang pagkakakilanlan ng binata na kanya lang nakilala kani-kanina lang. Napaisip na lamang si Kia. Sino ba talaga yung Brooke na yun? At ang yabang kong umasa sa akin kanina. Pabulong niyang tanong habang nagmamaneho pabalik sa investigation office. Habang nasa biyahe, naalala ni Kia na baka wala ng tao sa investigation office. Kaya agad niyang tinawagan si Casey para magtanong rito. Hello, Casey? Yes, bakit, Detective Kia? Huwag mo nga akong tinatarantado. Oh, bakit nga? Nasaan ka ngayon? Nasa kondo, bakit? Tara sa investigation office. Te, gabi-gabi na. Tapos ngayon ka pa mag-aaya, bukas na. Sasamahan mo ko, isusumbong kita. Excuse me? Kung kailan marami na ako naitulong sa team. No, you can force me to come. Ililibre kita ng ticket para sa panonood ng sikat na movie this month. Ano, go ka na ba? Hala, we, totoo ba yan? Ayaw mo? Sayang, pinakamalapit pa naman yung ipapareserve kong seat for you. Ayoko doon, sa bandang gitna na lang. Sure, ano, sasamahan mo ba ako ngayon? Deal? Madali akong kausap. Sige, deal. Sasama ka rin pala eh. Siyempre, may kapalit eh. Diyan ka naman talaga magaling eh, sa libre. Ang wise din kasi ng tactics mo, no? Huwag ka na magtaka. Ako pa, siyempre naman, mautak kaya to. Kaya nga madalas mo ako mautakan eh. Madali ka kasing nagpapaniwala sa akin kaya ito. Nauuto ka. Wow ha, hindi kaya ikaw yung nauuto na nauuto ako? For my own benefits? Kaya ako nagpapauto sa'yo. Hindi mo ba naisip yon? Oo nga, no? Ang galing mo talaga, Kia. Ano, pupunta ka pa ba? Oo naman. Papunta na nga ako eh. Nasa garahe na ako. Papandarin ko na lang yung motor ko. Hintayin mo na lang ako sa harap ng building. Sige, on the way pa naman ako eh. Magkita-kita na lang tayo mamaya sa entrance ng building. Copy, Detective. Good. Nang makatugon na si Kia ay pinatay na niya ang tawag at itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa pagmamaneho papuntang gusali kung saan namamalagi ang grupo nilang mga detective. Kasama na ang ilang inspectors tulad ni Casey. Sa ilang minutong pagmamaneho ay narating na rin sa wakas ni Kia ang gusaling tinutukoy nilang pinaglalagian nila kung saan naroon ang opisina nila para sa kanilang mga iniimbestigan ng mga kaso na kanilang hawak sa mga oras na to. Nang maiparkin na ni Kia ang kanyang kotse ay agad siyang bumaba rito. Agad na hinanap ng kanyang tingin si Casey. Nakita niya ang motor nitong kulay itim. Nagawi ang mga mata ni Kia sa mismong pinto ng gusali. May susi si Kia kaya mabubuksan niya ang gusali. Ang guard doon ay hinayaan lang silang makapasok dahil sanay na ang guard na may nag-overtime ng mga investigators at detectives sa kanilang opisina. Napangisi na lamang si Kia na makitang napapahikab na si Casey. Inaantok ka rin pala. Akala ko ba strong ka sa puyatan? Ngayon ka lang inaantok ka. Bakit? Ilang araw ka na bang hindi nakakatulog ng maayos? Anitong si Kia kay Casey. Dahilan para mapalingon ito sa kinatatayuan ni Kia. Magtatanong ka pa kung ilang araw na. Malamang, since nagtrabaho na ako, wala na talaga akong sapat na tulog. Buti nga ikaw, nakakatulog ka. Hoy, parehos lang tayo na laging puyat, ano? Kailan ka nga lang natulog ng halos maghapon eh. Samantalang ako, 4 na oras lang yung tulog ko, napuyat ako sa cases na sunod-sunod na yon. Naubos pasensya ko doon. Antindi naman kasi ng kaso na yon. Na-drain nga din utak ko doon eh. Kainis, ang daming pasikot-sikot na case na yun ah. Naubos na brain cells ko. Hindi pa natapos. Saka lang nag-end nung dumating ka, may foul play pala na nangyari. Kaya pala kahit na anong pilit namin dati, hindi nagtutugma lahat yung nasa utak namin. Kawawa kasi kayo. 2 gabi na kayong pabalik-balik sa case na yon tapos hindi nyo pa nalalaman kung sino yung tunay na suspect. Wow! Makakawawa naman to. Hindi lang talaga namin gets yung case na yon kaya nagkakandalito-lito kami.
O siya, tama na nga pakikipagtalo sa akin. Tara na lang sa loob at kailangan na natin itong matapos agad. May babalikan pa tayong case, baka nakakalimutan mo. Oo nga eh. Ay, nakakabanas naman. Imbes na tapos na, may pahabol pa. Kainis? Tara na sa loob. Nabuksan ko na. Sige, sige. Bibili ka ba mamaya ng pagkain? Online na? Siguro. Hindi ko sure eh. Busog pa kasi ako. Siya nga pala, di ba umuwi ka kanina ng maaga? Ano yun? Sa mansion ka niyo umuwi? Oo, pero napwisit rin ako at nilayasan ko sila doon. Bakit? Ano bang nangyari? Gusto kong ipakasal ni Dad sa lalaking hindi ko naman mahal at ayoko ng ugali ng lalaking yun. Napakahambog at napakayabang. Ay, we? So, tama yung hinala ko. Tama. Ganun na nga. Kaya nga naiinis ako eh. Sa sobrang inis ko, inaya na lang kita na pumunta rito. Sino naman ang balak ipakasal sa'yo ng daddy mo? Yung lalaking nagangalang Brooks? Basta yun yung pangalan niya. Wait, Brooks Planton ba? Oo yata. Basta, yun na yun. Teka, kilala mo ba siya? Oo naman. Sikat na manunugal yun eh. Milyonaryo rin siya at negosyante. Paano mo siya nakilala? Sikat na sikat ang pangalan niya. Hindi mo ba siya kilala? Hindi mo alam ang personal background niya? Hindi eh. Bakit? Pakialam ko ba sa existence nung hinayupak na yun? Bahala siya sa buhay niya. Kung lumubog man ang negosyo nilang mag-ama, edi mas maganda para hindi na niya ako niyayabangan. Hoy, grabe ka naman. Galit ka lang sa kung paano kanya tinato pero wag mo namang idama yung negosyo nila. Wala akong pake. Ang yabang niya, ang hangin pa, tapos ang hambog pa. Nasa kanya na lahat ng kasamaan. Baka mabait naman talaga siya. Sadyang ganun lang siya sa'yo kasi yung asta mo pa lang, maangas na. Ano yun? Ako mag-a-adjust para lang itrato niya ng naaayon at nararapat? Pwisit siya. Mas mabuting bumalik na lang sila ng tatay na kung saan sila nanggaling at wag na sila magpapakita rito sa Pinas. Pinoy rin yung mag-amang yun. Amerikana lang yung ina niya, pero iniwan rin siya nung sanggol pa lang siya. Kaya ang nag-alaga sa kanya ay nag-iisa niyang ama. Bakit parang kilalang kilala mo yung lalaking yun? Ano bang meron sa kanya? Bakit hindi mo alamin para may malaman ka sa personal background niya? Ay, siya pang paglalaanan ko ng oras, sayang lang. Itutuon ko na lang ang lahat ng oras ko sa trabaho, kesa ilaan ko sa background ng lalaking kinabubisitan ko. Kung siya bagay, tama ka nga naman, no? Ano, umpisahan na natin ang paghahalugog. Kukunin ko lang yung ibang papers para ma-review natin. Parang may mga mali kasi sa bawat kwento ng mga saksi eh. Hindi nagtutugma. Kaya nga eh. Sige, sa harap lang muna ako ng bulletin board. Baka may dadagdag akong kabilang sa mga pinaghihinalaan ko na pwedeng gumawa ng karumal-dumal ng mga gawain. Nang matapos ang usapan ng dalawa ay agad na silang kumilos. Magkaiba ang nakatoka sa kanilang gawain. May mga times na sabay si Casey at Kia na pumunta ng crime scenes. Si Casey ang nag inspeksyon sa mga bagay sa pinangyarihan ng krimen at ito namang si Kia ang bubuo ng teorya hanggang sa mapatunayan nila ang mga ideya na nasa utak nilang dalawa. Kaya sila kinaiinggitan ng ibang grupo dahil sa kagalingan nilang dalawa sa pagresolba ng mga kaso. Nasa kalagitnaan sila ng pangangalkal ng ibang papeles nang biglang nakatanggap ng isang text message si Casey mula sa kapulisan. Kaya napatigil siya sa kanyang ginagawa at napatingin kay Kia. Napansin ito ni Kia kaya pati siya ay napatigil na sa kanyang ginagawa. Nanliit ang mga mata ni Kia na tumingin sa kinatatayuan ni Casey. Oh, bakit? May problema ba? Tanong niya rito. Napatapik na lamang ng kanyang noo si Casey. Pinapupunta tayo sa isang crime scene ngayon. Raid na naman ba yan? Oo eh. Pinapapunta na nga tayo ngayon. As in ngayong mga oras na to, mukhang magiging delikado na naman ang magiging mission natin na. Barila na naman to. Baka dito na tayo mamatay. Shit naman. Ang OA mo naman eh. Tara na nga. Aya ni Kia at agad na siyang lumabas ng opisinang yon. Diretso na agad siya sa kotse niya at pumasok na siya rito. Sinundan naman siya ni Casey. Sumakay na agad siya sa kanyang motor at pinaharurot na yon. Habang nasa kaligitnaan sila ng pagmamanyeho, tinawagan ni Kia si Casey at tinanong niya ang lokasyon na pupuntahan nilang raid ngayong gabi.
Walang problema sa dalawa dahil parehas silang naka-earphones kaya maririnig nila ang sinasabi nila sa isa't isa kahit na nasaan man sila. Nang malaman na ni Kia ang lokasyon ng papuntahang target nila ay nagmamadali na siyang nagmamaneho. Ganon din si Casey, kaya saglitan lang din nilang tinahak ang daan papunta sa lokasyon na ibinigay sa kanila ng mga pulis. Pagkarating nila ay agad silang pinaalam ng mga pulis na nakatakas sa mga target na may-ari ng kasino na pinaghihinalaan nilang may nagaganap na trading ng mga pinagpapawal na mga gamot. Kaya nais ng mga pulis na i-double check nila ang buong kasino. Ang kasino kasi na yon ay may kalakihan kaya sa tingin nila, posibleng maraming nakatagong ipinagbabawal na mga gamot ang may-ari ng kasino na yon. Maya-maya pa ay sinenyasan na ng police officer ang mga kasamahan niyang nasa labas na pwede nang i-inspeksyon ang bawat sulok ng kasino. Sabay na nagtungo si Nakia at Casey sa loob. Nagkasundo ang dalawa na maghiwalay ng landas dahil dalawang palapag ang kasino. Nasa babang parte si Casey habang nasa itaas naman mag-i-inspeksyon si Kia. Nang makarating na sa taas na bahagi ng kasino si Kia, may napansin siyang kakaiba sa parting yon. Kaya naging alerta siya. Nagulat siya nang may biglang nagtakip ng kanyang bibig at hinila siya sa kung saan mang kwarto. At doon, ikinulong siya. Nang mamukhaan niya ang gumawa sa kanya nito, nagulat siya sa kanyang nalaman. Brooke, ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Huwag kang sisigaw ah. Uhuli tayo ng mga pulis. Anong ginagawa mo dito? Alam ba ng daddy mo na nandito ka? Naipit lang ako sa gulong to. Hindi ako katulad ng mga hinahanap nila. Nagpunta lang ako dito para maglaro. Tapos ganito na ngayon. Hindi ko naman alam na may something pala dito sa casino na to. Anong something? May mga nakatagong ipinagbabawal na gamot sa kwartong kinilalagyan natin ngayon. At nalaman ko yun ang makita ko ang basurahan na nandito. Wala akong kinalaman dito, Kia. Please, help me to escape. Ayokong mapagbintangan na gumagamit ako ng pinagbabawal na mga gamot. Paano ako nakakasigurong hindi ka talaga gumagamit ng pinagbabawal na mga gamot? Hindi ako natatakot na magpatest para lang mapatunayan ko na kahit kailan ay hindi ako sumubok na tumikim niyan. Sige, papalayain kita ngayon. Pero hihintayin mo ako matapos na mag-inspection dito at sasamahan kita magpatest sa kilala kong doktor. Salamat ah. Mabait ka naman pala eh. Tapos, mas gumaganda ka kapag bumabait ka sa akin. Bolero, pero gusto ko malaman kung bakit natatakot ka sa mga pulis. Nakatakas ang may-ari ng kasino na to, pati na ang mga tauhan niya. Ibig sabihin, pwede nila akong makita na kasama ko kayo at ang mga pulis. Ang lalabas sa utak nila noon, kinanta ko silang lahat. Ang ending papatayin nila ako. So anong ibig mong sabihin? Ayaw mo maging witness sa case nila para makulong sila? Kasi malaki ang possibility na patayin ka nila? Oo, oo. Parang ganun na nga. Ayoko bang mamatay? Sayang kung hindi ko mapapakinabangan lahat ng yaman ko. Wala naman akong anak na mapapamanahan ko. That's one of the reasons kung bakit gusto nila Mr. Gonzaga na sa'yo ko ikasal. Para na rin daw tumigil na ako sa kakasugal ko ng pera, sabi ni Daddy. Pero hindi natin malang isa't isa, Brooke. Kaya sa tingin ko, hindi rin magwo-work kung magpapakasal ako sa'yo. Eh di, liligawan kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam ko, at malakas ang pakiramdam ko, na gusto mo rin akong makilala pa. Kaya pagkakataon mo na to. Kahit kailan ka talaga, napakahangin mo. Chill ka lang, babe. Ako na ang bahala ng future mo. Kaya kong sarili ko, Brooke. I don't even need your love and care. Kasi kaya kong gawin yun sa sarili ko. Ayaw mo ba talaga sa akin? Handa naman akong magbago eh. Gusto ko rin naman kasing magkapamilya, Kia. Ikaw ba? Wala ka bang balak na magkaroon ng sariling pamilya? Sa ngayon, wala pa akong balak. Pero pwede na rin soon. Tama naman si Dad eh. Patanda na ako ng patanda. Kailangan ko na ng tagapagmana at mag-aalaga sa akin kapag hindi na ako makapagtrabaho. Kailangan ko ng anak na maaasahan at mabait. Gusto ko rin kasi ng isang anak na ipagmamalaki ko. Kahit anak lang. Gusto mo, bigyan kita? Bigyan ng alin? Ng anak. Gusto mo ba? Baliw. Ayoko nang galing sa'yo. Ang gusto ko, manggagaling sa mapapangasawa ko na isa lang lalaking may maayos na mindset. Mabait.
Marunong kumalang sa akin bilang asawa niya. At higit sa lahat, hindi hambog na mayabang na katulad mo. Can you please lower your voice? Alikad kita dyan. Sige ka. Tulungan mo na lang ako makatakas oh. Sige na. Aawa ka sa akin eh. O siya. Um, ito. Kunin mo yung kumot at yan ang gamitin mo pagbaba mo. Itali mo sa bewang mo. Yung kabilang dulo ng kumot sa paanan ng kama. Kulang yung kumot, Kia. Eh, dinagdagan mo ng bedsheet. Problema ba yun? Sabi ng huwag maigay eh. O, edi pasensya. Sige na. At nang masabi ko na rin sa kapulisan kung nasa na mga hinahanap namin. Salamat, Brooke. Ako ang dapat na magpasalamat kasi kahit na naiinis kita nung unang nagkakilala kanina, tutulungan mo pa rin ako makatakas. Tama na pagiging madrama. Bumaba ka na dun sa bintana bago pa tayo mahuli na tinutulungan kita. Thank you so much, babe. Yak! Sige na. Umalis ka na, tintayin mo ko. Ihahatid kita. Doon ka sa likod maghintay, okay? Doon sa alam mong hindi ka mapapansin. Dapat sa medyo madilim at malayo sa kanila maliwanag. Noted, Kia. Mag-iingat ka. Ikaw ang mag-ingat at baka matunugan ka nila. Sige, hintayin mo ako, kukunin ko lang yung kotse ko. Pero baka magtaka sila. Hindi na kailangan, kaya ko na to. Tatawag na lang ako ng isang susundo sa akin dito sa likod. Ipaalam ko na, huwag magpapalata dahil may mga pulis para hindi na kita mabala. Sige, sige. Mag-iingat ka sa pagtakas mo. Ikaw din. Kayo ng buong team nyo. Sige, alis na. Utos ni Kia kay Brooke na agad naman itong sinunod. Dahan-dahan na bumaba si Brooke mula sa second floor ng kasinong yon. Upang hindi mahila ang kama, umupo si Kia doon. Na makababa na si Brooke, agad namang inayos ni Kia ang nakataling bedsheet at kumot. Tinignan niya rin kung may hidden camera sa paligid. Buti na lang at wala. Wala rin kasing CCTV camera sa kwartong yon. Agad nang lumabas ng kwartong yon si Kia at hinanap ang mga polis. Nang makalabas na siya, tinawag niya mga ito at sinabing ang kwartong napasukan niya ay punong-puno ng mga ipinagpapawal na mga gamot na sa palagay niya ay ginawang storage room. Agad na rumispende ang mga pulis na kailangan nilang makita. Pagkapasok ng mga pulis sa kwartong iyon ay agad na tinawagan ni Kia kay Casey para sa pagsasagawa ng investigasyon sa kasong ito. Pagdating ni Casey sa kwartong iyon, ay nagpaalam na siya na mauuna na siya at may aasikasuhin pa siya kahit na wala naman. Tutuntunin niya lang naman ang bahay nila Brooke dahil marami siyang katanungan na gusto niyang masagot patungkol sa mga itinatago pa ni Brooke. Hindi niya alam pero mas naging interesado siyang malaman ang katauhan ng binata. Lalo na ngang alam niya ang isa sa kinahihiligan nito. Dumaan ang ilang araw, lagi nang nasa mansyon nila Kia si Brooke. Ipinaalam na rin ni Brooke sa ama ni Kia na gusto niyang ligawan ng anak nito. Walang alinlangan na pumayag naman ang ama ni Kia. Etong si Kia, abala sa pagbabasa ng buong pagkatao ni Brooke. Hindi niya alam pero parang may nagtutulak sa kanya na gawin ng mga bagay na hindi naman normal. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng interes niya sa mga gusto at ayaw ni Brooke at marami pang iba. Nasa sala ang dalawa ngayon at nag-uusap patungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa napadpad ang kanilang usapan sa patungkol sa kanilang dalawa. Makakapaghintay ka ba sa akin, Brooke? Of course. I like you, Kia. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Tsaka, ikakasal na rin tayo sooner or later. That's expected. Since napagkasundaan na yun ng mga magulang natin, but that doesn't mean na hindi na kita liligawan. Ano yun? Porque asawa na kita, hindi na kita kikilalanin pa. Ayun pa na, nakita ko na ang soft side mo. No, babe. Liligawan pa rin kita kahit kasal na tayo soon. Ganun ba ako kahalaga sa'yo? Ganun na ba kahalaga sa'yo na makilala pa ako ng buo? Paano kung magsawa ka at maghanap ng iba? Hindi mangyayari yon. Alam kong karamihan ng nangangako ay sila rin ang pumapako sa sarili nilang pangako. Pero ito ang tandaan mo. Hindi ako nangangako na hindi kita masasaktan unintentionally. Pero pagdating sa loyalty, wala makakatalo sa akin. Kasi bukod sa willing ako ma-addict sa'yo, dati na akong addict sa pera at hindi sa babae. Proven and tested na yan. Kaya hanggang ngayon, wala akong body counts. At never akong nagkaroon ng mga girlfriend. Oo, nagbabayad ako ng babae. Pero hindi ko sila ginagalaw. Even my lips are still virgin. Wala pang nakakalik dyan.
Maraming sumubok pero nasan sila ngayon? Nasa kangkungan. Ikaw ba naman ang piliting halikan sila? Hindi ba't pagagalit ka rin? Ayoko ng panay salita, Brooke. Dahil bago mo pa ako pagtaksilan, malalaman at malalaman ko na mas malala ang trust issue sa mga nagsasabi ng ganyan kaysa sa mga taong gumagawa talaga ng milagro kahit saan. Papatunayan ko talaga sa'yo lahat yan. Maaaway kita, pero hindi ako magluloko. So gusto mo? Hindi. Hindi? Kakasabi mo nga lang na pansariling kagustuhan, di ba? O hindi gusto mo rin? Hindi nga po, boss. Sorry na. Ayoko rin naman po, boss. Ikaw lang ang natatangi, boss. Kalma ka lang. Dapat lang na ayaw mo. Dahil kung hindi, lagot ka sa akin. Grabe. At tapa na magiging asawa ko. Talaga? Talagang matapang ako. Ayaw mo nun? Walang aapi sa'yo kahit na kapitbahay pa yan. Sabi ko nga dapat nananahimik na lang ako. Huwag naman. Gusto ko pa rin naman yung nag-uusap tayo. Ayoko lang na ginagalit mo ko dahil ayoko nang ma-stress. Stress na nga ako sa trabaho tapos may stress pa sa'yo. Kung wala kang awa, pwede ka na maging malaya. Ipapatigil ko naman yung panliligaw mo sa akin eh. Bibigyan kita ng piece of shit, hindi ng peace of mind. Sige, subukan mo lang talaga akong tarantaduhin, Brooke. Makikita mo si San Pedro ng maaga. Parang mas natakot ba akong maging asawa ka kaysa yung matakot na mawala ka. Anong sabi mo? Wala po, boss. Sabi ko, ang ganda-ganda nyo. Kaya ang dami kong kagaw. Natatakot ako. Natatakot ako mawala ka sa akin kaya ipagdadamot kita. Yun yung sabi ko. Kalma ka lang kasi, boss. Nakakatakot ka eh. Para mo na akong lalamunin. Hindi naman ako nanlalamon ng tao. Kaya, huwag ka nang matakot, Brooke. Masanay ka na lang kaya nga sabi ko sa'yo, masaya ako maging partner at asawa. Huwag mo lang akong gagaguhin at talagang hindi ka makakapaniwala sa mga gagawin ko kapag nalaman kong tinatarantado mo ko. Kalma ka lang kasi. Wala naman akong balak na tarantaduhin ka. Abay, dapat lang. Kasi ayoko ng ganon. Kaya nga kumalma ka na. Nakakatakot ka eh. Eto na. Kakalma na po ako. Sinasabi ko lang naman para aware ka. Hindi naman ako nananakot eh. Nagpapaalala lang na masama ang gaguhin at tarantaduhin ako. Hindi pala pananakot yun. Para na kasing pagbabantayan eh. Anong sabi mo? Para na kasing pagbabantay yung ginawa mo, babe. Lalo na yung tono pa lang ng pananalita mo. Halatang may galit na eh. Parang lang naman po. Pwede ka naman po kasing kumalma. Huwag pong pairalin ng init ng ulo kasi ganun yung nakikita kong ginagawa ng ibang lalaki sa mga partners nila. Hindi ko naman pipiliing gumaya sa kanila. Kaya wala kang dapat na ikabahala dahil kaya kong makontento sa isang babae lang. Sa pera pwede pang marami yan. Dahil hindi pwede ang konti lang. Pero sa babae, sapat ka na. Ikaw, papalitan ko ng bago. Ano yun? Downgrading? Tsk, kung hindi ikaw magiging asawa ko, ayoko na lang mag-asawa. Ipangako mo sa akin yan, na kahit kailan, hindi mo magagawang palitan ako. Kasi alam mo ang mangyayari once na ginawa mo yan sa akin, di ba? Hindi lang yun. Ayoko rin kasing masaktan kita ng dahil lang sa katangahan at pagkakamali sa pagpili ng desisyon ko sa buhay. Ang gusto ko, kapag nagdesisyon ako, yung okay sa'yo, yung hindi ka magagalit at higit sa lahat eh, yung hindi kita masasaktan sa physical man o emosyonal. Bakit sobrang swerte ko sa'yo? Siyempre, ako na to. Iniligtas mo ako noon bilang pambawi at dahil ikaw ang gusto ko ng makasama habang buhay, bakit pa ako magsasayo ng mga oras sa iba? Alam kong hindi naman dapat. Kung pwede namang sa'yo ko ilan ang lahat ng oras at atensyon ko, di ba? Bakit hindi? Tsaka, magiging asawa na kita. Ayoko magkaroon pa ng iba. Ang gusto ko, kung sino ang pinakasalan ko, siya na hanggang sa huling hininga ko. Wala nang iba pa. Oo, mukha lang akong tarantado. Mahangin, mayabang, at maangas. Pero kaya ko ring rumispeto ng isang babaeng tulad mo. Hindi lang sa alam kong rumispeto. Kayang-kaya ko rin yung gawin. Salamat dahil natagpuan kita. Dahil nakilala kita at patuloy na nakilala pa. Salamat kasi ngayon pa lang na naliligaw ka. Kitang-kita ko na mayroon pa palang mga lalaki na gaya mo. Na kayang maging tapat at maging totoo. Alam mo ba nung huling labas natin?
Sinadya kitang iwan nun dahil ang paalam ko sa'yo, magsa-CR lang ako pero ang talagang purpose nun para lang makita ko kung totoo nga na loyal ka. Kitang-kita ko kung paano ka umiwas sa mga babae. Kung paano mo sila layuan at iwasan. Kung paano mo sabihin hindi ka na pwede dahil magkakasawa ka na. Kitang-kita ko lahat ng pagtanggi mo. Pati yung babaeng nagpapapicture sa'yo. Kitang-kita ko kung paano ka dubistahan siya sa kanila. Kaya wala ka nang dapat pang patunayan dahil doon pa lang, kuhang-kuha mo na ang tiwala ko, Brooke. Kaya salamat. Sobrang salamat. Dahil totoong tao ka. Totoong totoo ka. Ipinakita mo kung gaano ka kaloyal na kung ano ang sinasabi mo at ganun rin ang actions mo. Sobrang thankful ako kasi sa akin kay kakasal. Sa akin ka tatagal at hindi sa iba. Ngayon, napag-isip-isip ko na, bakit hindi ko itry na mahalin ka rin tulad ng kung paano mo ako mahalin? Bakit hindi ko itry na sagutin ka at mahalin ka sa paraang deserve mo? Anong ibig mong sabihin, Kia? Pwede po bang pakilinaw dahil naguguluhan ako? Hay, pwede naman siguro maging tayo na habang patuloy mo ako nililigawan at kinikilala, di ba? Ha? Totoo ba to? Totoo ba yung mga naririnig ko, Kia? So, ibig mong sabihin, sinasagot mo na ako? Tayo na? Bakit hindi? Hindi naman na magiging bago kasi nga, malapit na rin tayong ikasal eh. Gusto kong mas mapalapit pa sa'yo. Gusto kong maramdaman na wala nang ilangan na mararamdaman. Yung magiging komportable tayo sa isa't isa. Ganun ang gusto ko. Nang dahil sa labis sa tuwa ni Brooke, hindi niya mapigilan, hindi mapatalon. Yes! Thank you so much, babe. Pinasaya mo ko ngayong araw na to. Yes! Kailan ko na nag-iisang hinahangaan ko ng sobra. Yes! Hinawakan naman siya sa braso ni Kia at umiling-iling. Shh! Huwag kang maingay. Mamaya baka mapagalitan tayo eh. Napakamot na lamang ng batok si Brooke na maalala ng nasa mansyon pala siya ni Kia. Kaya makaramdam siya ng hiya. Ay, oo nga pala. Sorry babe. Sobrang saya ko lang kasi. Ganito pala yung pakiramdam ng isang in love. Ay, akala ko sobrang corny. Masaya na masarap naman pala sa puso. Mahinang natawa na lamang si Kia nang dahil sa reaksyon ni Brooke. Makalipas ang 3 buwan, naganap na nga ang pag-iisang dibdib nila Kia at Brooke. Simula sa unahan ng seremonya ay napakaganda hanggang sa natapos ito. Nang matapos ang kasal, naging maayos naman na naging pagsasama nila Brooke at Kia. Minsan, nagkakaroon silang tampuhan pero agad rin naman itong nawawala at habang tumatagal ay mas lalo silang tumitibay. Nang dahil na rin sa mga tampuhan at kung minsan ay nagkakaroon ng maliliit na hindi pagkakaintindihan na agad rin namang nare-resolba ng dalawa. Napatunayan nilang hindi hadlang ang pagkakaiba ng ugali para lang kamuhian ng gusto ang isang tao. Mas mainam na kilalanin ito upang maunawaan kung bakit gano'n ang pag-uugali ang ipinakita sa'yo. Ito rin ay magsisilbing daan upang malaman ng isang tao ang nagtatago nating kabaitan na nakukubli sa ating panlabas na pag-uugali na madalas makita ng ibang tao, tulad na lamang ni Kia at Brooke. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!